sa mapagpalayang buhay sa ating lahat. So, balik tayo sa usapang edukasyon. And again, no, as I've said in my previous impromptu video session, isa sa mga pinagkapasalamat ko sa Diyos is yung generation namin, Gen X, Gen Y. Parang lumalabas kami yung last batch ng old school and kami yung prototype or first batch ng mga millennial, no, ng mga Gen Z onwards. And ang kagandahan doon, kung magiging reflective tayo, lalo yung mga ka-generation sa Gen X, Gen Y, kung magiging mapagnilay tayo, makikita nyo, we can see the best of both worlds. We saw the best of both worlds, kanyang strength and weaknesses. And ako, on my end, as a personal, personal take, no, based on my experience, sa malawak na karanasan na binigay ng Panginoon, makikita nyo, lalo na yung mga silent generation, they're very ideal. Kumbaga sila talaga yung sinasabi nating role model. Yung mga lolo't lola natin na nabuhay ng panahon ng Hapon. Diba? Sobra. I mean, ito may iron paradox doon, no? Yung situation nila hindi ideal, pero sila, they are ideal in terms of morals, in terms of lahat halos lahat, holistic. Diba? Siguro medyo slow lang ng konti sa political literacy, pero di mo rin masabi kasi nga, ikaw ba naman makaranas ng digmaan, imposibleng di mamulat ang kamalayan mo, no? O kumpara sa mga meron ngayon sa mga tao ngayon, mga bata ngayon. And that's those are the things that we have to follow from them. Siguro ang tingin ko lang along the way na parang kailangan lang nilang i-improve. Na ako mismo when I was young, I was very assertive about this kasi nag-a-assert talaga ako sa mga nakakatanda sa akin noon. Minsan nalilabel ang pangambastos pa nagpapaliwanag ka na maayos. So, is hindi lang nila na ituro. Kasi when you talk about values, principles, it should be both caught and taught. Hindi pwedeng isa lang. So sila, they have the caught role modeling. Pag pinanood mo yung buhay nila, pag ginaya mo talaga, okay. Kaso there are times, may mga, sa rational being, may mga bagay na hindi tayo maintindihan. Na kailangan may paliwanag bakit ganun. May mga tao na nagtatanong katulad ko. So, yan. Hindi lang siguro gano'n na ipaliwanag. Yun lang. Tsaka siguro yung paliwanag nila medyo, katulad ngayon, mas diverse, no, yung way, no, yung pedagogy ng mga teachers, ng mga adults, ng mga parents. Pero noon, ano lang fixed lang. Much more instructional, inculcative. Which is, parang masama, pero limiting. So, I think yun lang. Pero good yun. Mas okay yun para sa akin, Ngayon ko na-appreciate nila, matanda na. Pero, no, na-appreciate ako naman, nagtatanong lang naman ako noon. Hindi lang nasasagot, tsaka may mga labeling na hindi maganda. Which is, again, part ng weaknesses ng generation nila, lalo sa mga boomers. Pero yung silent generation, the best yun. Yung boomers medyo extreme. Sa observation pa lang talaga, extreme. Kasi, ano yun, simula yung, di ba, yung hard, yung isang side, doon nagsimula yung mga pangit na bagay na meron tayo ngayon, mga generational curses. Then, sa isang side naman, meron na sumunod sa mga taunang generation, sa mga tatay at nanay nila, sinunod talaga down to the core. Talagang strictly nilang sinusunod yung mga values na yon. Ngayon, sa next sa atin naman, simula sa amin, sa atin, hanggang lalo na sa mga Gen Z, and sa paparating na Alpha at Beta, nakikita mo naman, marami tayong pedagogy and delivery. Marami din tayong information, pero walang focus. Kulang sa disiplina. Kumbaga, medyo nagkulang sa rootedness, sa pagiging konkreto at rooted ng pagiging mabuti. No? Kasi yung teachings doon, solid So, solid ngayon dito, may mga sound philosophy, pero hindi ganun ka-rooted. Hindi ganun ka-holistic. Kasi when you say truth, it should be holistic, di ba? So, yun ang problema. Pero delivery-wise, ang dami ng way. Tapos character-wise, mas okay talaga yung silent generation. Siguro dahil nga dumaan sa giyera and so on. Ito naman, dahil na puro flex, puro mas maunawa ang mga magulang na Gen X, Gen Y, mas lenient. So, mas expressive, that's a good thing. Pero, yung discipline and prudence and discernment, yun ang kulang. Yan. So, it's a good complete learning from both sides na maganda ma-synthesize ng kahit sino nakikinig ngayon sa akin or kahit hindi kayo nakikinig sa akin, but if you are able to observe that, maganda ma-synthesize, no? Yung, kumbaga sa speaking, content and delivery, ganda nun. Diba? Gandang kombinasyon yun. So, balik tayo sa mga teachers, sa mga kapwa ko kaguruan. Ayun, ang isang ina-highlight namin sa First Services, dahil one of our main advocacy talaga is education. Dahil ang aming mission is training of mindset and motives. Is yung
ibalik yung pagiging yung mga klase ng educational institution at kaguruhan na may tutok at malasakit. Oh, yun naman yung strength kasi ng mga nauna. Ako I taught for 20 years. Isa yun sa mga na-witness ko talaga. Sa mga kwento at naobserbahan ko at na-witness ko mismo. Iba yung tutok at malasakit ng mga guro nun tsaka educational institution, both private and public. And take note ang sahod na ng public nun 3,000 plus below. Wala pang internet, pero grabe yung passion, yung tutok at malasakit. Dami na ring auxiliary work nun. Pangit pa yung sistema nun. Mas maganda na nga ngayon eh. Oh. Pero they're able to, may mga, hindi ko masabing perfect. Siyempre, may mga kaya ginawang exemption to the rule. Pero in general, oh, di ba? Yun yung kagandahan nun eh. Tsaka yung value of discipline talagang iba. So may tutok, talagang tutok sa'yo. Kaya ka nga dinidisiplina eh. Minsan nga, ako, makulit kasi ako ng bata eh. So, siyempre bata ka din ma-appreciate yun. Kasi sa bata, it's more of freedom eh. O, pero yung pala, doon restraint. O, pero tutok nila, alam nila. Tsaka dami rin ginagawa, dahil pinagagawa. Pahirapan makakuha ng mataas na grade. Pero, tapos daming ginagawa. Kasi more of competency based, more on skills ang tinututukan sa'yo. Learning by doing. O kahit sabihin mong ang pedagogy nila, iisa lang, no? Parang more of ano lang, pagiging mastery of skills. Pero ang laking tulong. I for one, guys, whatever you see in me, sa mga nakakaya sa akin in terms of thoughts, competency, I attribute it to to my father, to my lola, and to all my teachers, lalo na sa Paco Catholic School and even sa PNU. Pati sa teacher ko sa Learning Center, sa Paco Learning Center. Grabe, laging drills eh. 'Di ba? Kaya yung competency mo lalo na-develop, malakas pa magpa-memorize 'to, so yun yung way nila, yung sa content. Tapos meron kang drill. So, it's a good combination kahit na sabihin mong singular lang yung approach nila in terms of sa konteksto ng pagiging guro, sa mga kapwa ko kaguruhan. 'Di ba? Pero effective. Tsaka hindi ka makakuha ng mataas na grade basta-basta. Kasi nga namo-monitor ka nila eh. Mino-monitor ka nila, may tutok. Pero may malasakit din, hindi mo puwedeng sabihin na kahit nahirapan wala. Kasi yung tutok na yun tsaka disiplina, ako as a parent, as an adult right now, naging teacher din for many years, is a very clear sign na mahal mo yung tao kapag dinidisiplina mo siya. 'Pag tinotropa ka ng teacher mo, hindi ka niya mahal, ginagamit ka lang niyan to satisfy kung ano man yung personal niyang, insecurities or desire. Same with the other adults 'no, other parents. Walang pakialam yung magulang niya 'pag di ka dinisiplina. Takot ka 'pag di ka dinisiplina ng magulang mo. And even in the process of psychology sa mental health, hindi yan puro soft love, there's always tough love. Even in parenting, it's based on research. It has been proven effective. May mga hindi lang talaga sumunod. May mga na-over naman, na-exage. Pero basically, hindi puwedeng i-disregard yung body of knowledge na yan. So maganda yun 'no, na ma-highlight and good thing kami sa first, we're blessed na marami kaming na-meet na client and especially partners na gano'n, both from private and public, especially sa basic ed. Sa mga tertiary kasi parang ako, this is my personal take and you can check this, wala, wala. More of utilitarianism yung value, in general, hindi ko nilalat. Dahil may mga kilala din ako magagaling na propesor, lalo sa mga state U, 'di ba? So yun yung kailangan na maibalik, yung tutok at malasakit. Tsaka nun, example pa ng malasakit, 'di ba 200 days ang required na attendance for school days 'no, ng bata, learning contact days ng bata. Noon ang mga teachers, naalala ko yun kahit nung ako'y bata, nung ako'y naging teacher na rin, 'pag yan magse-set ng ano, ang laging mindset niyan hindi sarili. Halimbawa, bumagyo, iisipin yung bata, pero hindi agad cancellation ng klase kung umuulan lang naman. Ngayon kahit mga ibang teacher, konting ulan lang na malakas, wala namang cancellation ng class, wala namang bagyo, gusto suspended, ikaw pa nauna. Kung yung parent magsabi nun, okey. Kasi as a teacher, yes, we value safety, pero yung learning, kasi yun ang mandate ng trabaho natin tsaka ng education institution, as an educational institution and teacher. Pero kung bagyo, siyempre okey lang. Okey yun kasi bagyo yun, declared na yan, 'di ba? Ngayon mga teacher pa yung parang gusto lagi walang pasok, tapos ayaw magpa-meeting ng lalo na 'to sa public, half day na nga lang. 'Pag may meeting gusto weekdays pa, ayaw mo ng Sabado. Kasi technically bayad yung Sabado niyo,
Dapat Sabado kasi wala kang klase, walang maiistorbong klase. Dun mag-a-apply yung sinasabihan DepEd na no disruption of classes. Hindi magpapa-meeting ka, may klase, school days. Ang dami pang example, kaya ko isa-isahin 'yan. Ngayon marami na ring mga kaguruhan, ah, copy paste ang lesson plan. Ano pa, hindi na gumagawa ng table of specifications sa kanilang exam or hindi gano'n kalalim ang approach. Dahil wala din sigurong hindi siguro nag-grasp yung Bloom's taxonomy ng kumpleto, kaya gano'n din ang resulta. Tapos, ah, dahil nga disiplina mahalaga 'no, kasi bago ka mag-reinforce ng disiplina sa bata dapat ikaw as teacher marunong ka rin tumanggap ng disiplina sa mga subordinates, sa mga immediate supervisors mo tsaka head. Naalala ko nun talagang ako lang naman 'to, pero marami pang magalang din. Pero ito yung way ko, yumuyuko pa ako kahit di ako pansinin. Kasi that's my superior, eh. Ngayon hindi niya ako pansinin, it's not my fault. I respect him wholeheartedly kasi I do not know the reason bakit niya ako binati. Okay lang, you don't take it for granted, you don't take it against the person. Eh, ngayon kahit mali na napagsabihan galit pa, tatampo pa. Tsaka nauuso ngayon puro barkadahan yung teacher. Noon naman may mga clique na rin, 'di naman nawawala 'yan. Pero maliwanag sa kanila yung goal, yung standards. Eh, ngayon kino-compromise yung standard just for the name of pakikisama, oo. Noon pa naman nangyayari lalo sa ibang field, eh pati sa teaching talamak na rin. Tropa-tropahan na lang. Tapos maiinis kayo 'pag yung bata gano'n o kaya yung iba tumotropa rin kasi sa bata. Now don't get me wrong, it's okay to be friends with student for me, it's okay basta hindi nako-compromise yung standard tsaka yung boundary. Ano pa, so yun maganda maibalik 'no, lalo na yung tutok at malasakit tsaka disiplina na na dapat ire-reinforce sa bata. Tsaka yung mga basic anecdotal record, kaya na-structure naman yan, inaral naman natin yan, eh, basic sa teaching pero ilan lang ang gumagawa ng anecdotal record. Dati nga sa pagdating naman sa exam bukod sa TOS dati nga may item and option analysis pa, kasi it helps you analyze 'no, paano yung saan ba nagkulang talaga yung bata. Naalala ko yung teacher ko nun si Miss Bercasio, shoutout Miss Bercasio. Lagi akong bagsak sa math, sa araw-araw may paper assignment, may quiz. Pero ang kagalingan ni Ma'am Bercasio kinabukasan naka-check lahat yun. Oh, tapos kung saan kami mahinang item, ngayon ko lang na-realize nung tumanda na ako. Siyempre bata ka, wala ka namang alam sa edu. Nung nalaman ko, ang galing naman pala. Kasi yung kung kita agad niya, kung saan kami mahina item, eh. Saang item, saang option, eh. So, nire-reteach niya yun. O kahit sabihin mong basic lang yung kanyang pedagogy, pero grabe effective. Naitutok. Eh, ngayon daming teacher nanghihingi ng requirements, 'di naman agad chine-checkan. Tapos after ng requirements, asan na? Tatapon, nakatambak lang. Yung mga researches nasaan? Tsaka dapat 'pag nagpa-project, nagpa-PETA, dapat relevant. Oh, 'yan naman yung kagandahan sa panahon natin, na we have been exposed to that kind of knowledge, na dapat relevant, ba't hindi ginagawa, 'di ba? So 'yan, nasa panahon natin 'yan, yung part na 'yan. Pero ang tanong, ginagawa ba? Napapakinabangan ba yung mga PETA, mga project sa lipunan, sa komunidad nila ng mga bata? Lalo na kung yan ay junior high pataas, lalo na kung kolehiyo. Ano lang, eh, mema lang o kaya mindless conformity. So we have to address that kasi otherwise wala talaga. Kahit anong balitaktakan diyan, eh, the same we still have that crisis, it will still be worsen. Ilang dekada na. Okay, yung mga nasa mainstream na leaders naman, na institutions and leaders, you better listen to the grassroots. Hindi yung nakakita ko magpapa-consult, ora-orada, tapos online pa. Hindi yan consultation. You should immerse. And you should also hear to other people like us, tsaka even to the mavericks na hindi man sila master's, doctorate, or uh, traditional part ng academe, pero they have experience, wisdom about education. Hindi kayo na lang lagi nagkakarinigan, ay ayun na naman ang resulta. How do you expect to have a new result? 'Di ba? And then sa mga teachers, yun nga, no? Ayan, kagandahan din sa panahon natin, sa bagong generation, we have been, kumbaga, naging aware tayo na maganda yung may professional reading. O again, ang tanong, sinong gumagawa? So, i-adapt natin, nagpahaba na ako, marami pa akong gusto sabihin kasi this is something talaga very close to my heart, no? This is my calling as an educator.
And yun nga, kung naalala niyo yung dati kong impromptu video session, sa lahat ng seminar ko, iilan lang talaga ang nagtataas ng kamay na ito talaga ang calling or passion nila since childhood. Dun malaking problema yun. Kahit anong ganda ng curriculum mo, ng programa mo, 'pag ganun yung magpapatakbo, 'di na wala naman yung heart talaga for teaching, 'di wala din talaga kahit anong sistema ilagay mo diyan. Kasi sarili lang nila isipin nila o kaya yung sa tropa nila o sa institution lang nila. So I guess ano, we have to really reflect din. Reflect tayo. Kami hindi naman kami perfect, we're also learning. In fact, what I'm sharing with you is not just based on my own observation. These are also the things that we have discussed first with our partners, with sensible people in the academy. Iba doon, doktor din, may masters, iba naman ordinary teacher, iba naman NGO, church. So, we better listen na. Kaya sa EDCO, maganda yon. Dito kami, gusto nyo po makarinig pa na mas maraming mga solid na inputs, DepEd Ched. Okay, so thank you very much. Ah, bago ko tapusin ito, ulitin ko sa nakaraang henerasyon, i-adapt natin yung pagiging yung may tutok, malasakit, at saka disiplina. 'Di ba? Maganda yun eh, kahit doon lang muna. Ano na, 'di ba? Dagdag ko lang din doon. So, parent signature, nawawala na, basic lang. Dahil lang may kita mo, ako nung pinapa-parent signature ko sa dulo mismo, kung saan yung sagot ng letra, yung tuldok. Alam mong hindi ginawa sa school. Tsaka matatansya mo yan pag ginawa niya sa school, pinagkasya lang eh. Di ba? So, hindi mo kailangan magpulis eh, maging ano ka lang, malikhain, tsaka magtutok malasakit nga. O, is yung parents na monitor din. Di ba kung gumagawa? Para protection ko rin yun bilang teacher. Na pag hindi nakaano, edi alam ng magulang na may pagkukulang. Tsaka yun nga 'no, sa mga adapt naman natin sa panahon natin ngayon 'no, millennials, Gen X, Gen Y. O yung mga iba't ibang pedagogy, not only in the teaching technique kundi in the implementation of ensuring na maturuan yung mga bata, matutunan nila yung tinuturo natin. Yun nga yung start with the basic, anecdotal, o yung intervention sa bata 'pag nakailang quiz na bagsak na, yung mga sinabi sa K-12 na may portfolio ng mga quizzes na maya't-maya binibigay sa magulang. US, I mean, these are basic things nga kung tutuusin, eh. Carry over din yun nung nakaraan. Pero ayun nga, we have to better start doing it, 'di ba? Tsaka ngayon soft skills, 21st century skills, leadership. O yan, diyan tayo tumutok ngayon. Hindi na 'to yung traditional puro makakuha ka lang mataas na grade. Tsaka huwag tayong bigay ng pamigay ng pamigay ng grade. Siguraduhin muna natin may competency yung bata. Siguro hindi lang siya price kasi, yung grade kasi it's a price, but the value, yun ang i-goal natin. So yun lang po, pahaba na. Maraming salamat po sa pakikinig sa aking munting tinig.